Mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, narito ang pinakabagong balitang Red Cross. Ako si Ariana Garchitorena para sa PRC News Flash. Isang malaking sunog ang lumamon sa tinatayang 800 kabahayan sa Sitio Kanluran, Barangay Zapote 3, Bacoor City, Cavite. Inakyat sa third alarm ang sunog na umabot sa halos 2 oras na tumupok sa mga kabahayang yari sa light materials. Tumulong ang PRC Cavite chapter sa pag-apula ng sunog at nagpadala ito ng fire truck at mga bombero. May ambulansya at mga first aid responders ding sumama sa operasyon. Pagkaapulan ng apoy, tuloy-tuloy na ang pag-alalay ng PRC volunteers, staff at RC-143 sa mga nasunugan. As of September 12, nakapagtala ng 846 na pamilya o 4,230 individuals ang nananatili sa 18 evacuation center sa Bacoor, base sa City Social Welfare and Development Office ng Bacoor City. Patuloy pa rin ang assessment na ginagawa ng PRC. Sa kaugnay na balita, patuloy ang pag-deploy ng PRC ng water tanker para mamahagi ng malinis na tubig at water bladder para sa inuming tubig. Patuloy rin ang pagdating ng food trucks para maghain ng hot meals at mga ambulansya sa mga evacuation center. Nagtayo ang PRC ng first aid stations at welfare desks para mag-assist sa mga nasunugan, kasama ang child-friendly spaces na nakalaan sa mga bata. Ang mga volunteer at staff ng PRC ay 24/7 na nakaalalay para tulungan ang mga pamilyang nanunuluyan. Nagpa-deploy rin ng mga doktor at nurse si PRC Secretary General Gwendolyn Pang para magbigay ng serbisyong pangkalusugan sa mga evacuees. Nag-mobilize din ng mas maraming volunteer at Red Cross youth para tumulong sa relief efforts. Ayon kay PRC Chairman at CEO Dick Gordon, gagawin ng PRC ang lahat para tulungan ang mga naapektuhan ng sunog sa Bacoor City at tutulungan silang buuing muli ang kanilang buhay. Sa mga nais magbigay ng tulong, maaari kayong tumawag sa Hotline 143 o iscan ang QR code na makikita sa ibabang kanang bahagi ng screen. Ang Philippine Red Cross ay malimit na nagsasagawa ng mga health caravan sa iba't ibang panig sa bansa na pinangungunahan ng mga local chapters. Ito ay upang abutin ang mga kababayan nating kapos sa pangtustos ng serbisyong pangkalusugan at hirap ma-access ang mga paggamutan dahil sa distansya. Ayon kay PRC Chairman at CEO Dick Gordon, mahalaga na mabigyan ng access at makamit ng ating mga kababayan ang serbisyong medikal, lalo na ang mga nasa liblib na lugar dahil hindi dapat ipinagkakait ito kanino man. At para maalalayan ang ating mga kababayan, ang PRC local chapters ay madalas na nagsasagawa ng health caravans. Ngayong taon, mula Enero hanggang Agosto, nakapagsilbi na ang PRC sa mahigit 100,000 individual. Batay sa ulat ng PRC Health Services, ang PRC Health Caravan ay nakatulong sa 62,680 na individual mula Enero hanggang Marso, 27,141 mula Abril hanggang Hunyo, at 10,247 mula Hulyo hanggang Agosto ng taong kasalukuyan. Ang PRC Health Caravan ay nananatiling nakatuon sa pagpapalawak ng mga healthcare services sa bawat sulok ng bansa, pagbibigay diin naman ni Secretary General Gwendolyn Pang. Ang mga libreng serbisyong ibinibigay ng PRC Health Caravan ay kinabibilangan ng medical consultations, dental services, health awareness seminars, hygiene promotions, first aid lecture demonstration, pamamahagi ng mga gamot at multivitamins, pagbabakuna, pagbibigay ng hot meals at iba pa. Narito ang summary of assistance ng Philippine Red Cross sa nagdaang bagyong Enteng para sa ating mga kababayang naapektuhan ng matinding pagbaha. Mula September 1 hanggang sa kasalukuyang operasyon ng PRC, nakapag-deploy ng mga ambulansya ang PRC, nakapagpatayo naman ng pansamantalang first aid station sa Cavite, Muntinlupa, Marikina, Valenzuela, Caloocan, Pasig Pateros, Parañaque, Rizal Province, Negros Occidental, Sorsogon, Bulacan,
Zambales, Bataan at Nueva Ecija, kung saan ginamot at kumuha rin ng blood pressure sa mga taga Cagayan, Laguna at Camarines Norte. Nag-assist naman at nakapag-rescue ang Emergency Response Unit ng PRC sa Camarines Sur, Cavite, Albay, La Union at Rizal Province. Ang health unit ng PRC ay nakapamahagi ng mga gamot, doxycycline para sa leptospirosis at vitamin sa Quezon City, Manila at Valenzuela habang nagpakalat ng IEC materials at nagturo ng health promotion sa Quezon City, Valenzuela, Caloocan, Bulacan, Laguna, La Union, Taguig, Malabon, Parañaque, Muntinlupa, Cagayan, Manila at Nueva Ecija. Nakatanggap naman ng hygiene kits ang Zambales, Bataan, La Union at Tarlac. Nabigyan ng mga kumot ang mga taga La Union na lubos nilang pinagpapasalamat. Ang welfare unit ng PRC ay nagtayo ng welfare desk para umalalay sa mga pamilya. Nagbahagi ng hot meals, namigay ng mga food donations mula sa partners ng PRC at nag-assist sa mga individual na nakaranas ng mga di magandang alaala ng nagdaang bagyo, kung saan nagbigay ang mga trained professionals ng psychological first aid. Ibinigay ang mga serbisyong ito sa Masbate, Cavite, Muntinlupa, Marikina, Valenzuela, Taguig, Pasig Pateros, Parañaque, Rizal Province, Negros Occidental, Sorsogon, Manila, Zambales, Bataan, Nueva Ecija, Quezon City, Laguna, Camarines Norte, Northern Samar, Caloocan, Pasay at Pampanga. Ang Water, Sanitation and Hygiene ng PRC ay nagpakalat ng hygiene promotion, namahagi ng tubig na panglinis at panginom at cleaning kits sa Rizal Province, Camarines Sur, Valenzuela, Marikina, Parañaque, Bulacan, Muntinlupa, Laguna, Pangasinan at Camarines Sur. Sa lahat na nabanggit na lugar, mayroong minobilize na mga volunteer para tumulong sa mga nasalanta. Sa selebrasyon ng World First Aid Day, ilulunsad ng Philippine Red Cross sa September 14 ang kauna-unahang nationwide First Aid Olympics na may temang First Aid and Sports. Ayon sa PRC Safety Services, palalakasin ng First Aid Olympics ang kaalaman at kasanayan ng First Aid, lalo na sa mga emergency na nauugnay sa sports. Layunin din nitong ipakita ang papel na ginagampanan ng First Aid Education sa sports bilang isang industriya kung saan madalas mangyari ang mga aksidente at emergency. Ang event ay may 3 level kung saan mayroong chapter, regional at national. Bawat kalahok na PRC chapter ay magpapadala ng 4 na kalahok bawat kategorya. Isang Red Cross Youth, Senior Volunteer, isang Red Cross Youth College Student, isang Red Cross 143 Barangay Volunteer, at isang miyembro ng Emergency Response Team. Ang kanilang kaalaman at kasanayan sa First Aid ay susubukin sa kompetisyon. Ang Olympics ay magsisimula sa pagdiriwang ng World First Aid Day 2024 ngayong September 14 para sa chapter level, habang ang regional level ay magsisimula mula October 5 hanggang 10. Ang championship ay gaganapin ng sabay-sabay sa October 16 sa selebrasyon ng World Restart a Heart Day. Inaasahang sasali ang mga PRC chapters sa buong bansa at nang mahikayat na matuto ng first aid ang maraming tao. Sa masusugid naming manonood ng PRC News Flash at kung nadaanan nyo ang aming news program, mag-subscribe, i-follow, i-like at i-share na ang Philippine Red Cross Facebook page, Instagram, X, TikTok at mapapanood na rin kami sa YouTube channel ng Philippine Red Cross araw-araw. Don't miss an episode. Maging konektado sa PRC News Flash para sa mga napapanahong balitang Red Cross. Kung mayroon kang malasakit, kusang loob at kapwa-tao at gusto mong mag-volunteer sa Red Cross, pumunta lamang sa pinakamalapit na chapter sa inyong lugar at tumawag naman sa Hotline 143 para sa mga emergencies. At yan ang pinakabagong balita mula sa Philippine Red Cross. Ako si Ariana Garchitorena para sa PRC News Flash.